Hi guys and welcome back sa ating channel at sa video na ito, sabay-sabay nating panoorin ang reception rights ng PNPA Class 2025. So kung bago pa lang sa channel natin, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para maging updated kayo sa mga bagong videos, lalo na kung kayo ay isang aplikante at nagbabalak na makapasok at maging isang kadete ng Philippine National Police Academy at maging isang future public safety officer e ranggong lieutenant upon graduation. So, without further ado, let's start this. Sa pagpasok nyo sa PNPA, hindi lang ang apelido ng pamilya, hindi lang ang karangalan. Justice, integrity, service, these are the core values that you learn in the PNPA and the same core values that are essential as you live tomorrow. Wow! Una pa lang, those are big words coming from our former chief of the Philippine National Police, Police General Guillermo Illasar. So, si Sir Illasar ay graduate din sa Academy, sa Philippine Military Academy, class of 1987. So, una pa lang, nakaka-inspire na talaga at nakakapanindig balahibo. Nare-reminisce ko tuloy yung mga, nung receive din kami ng mga upper class. So, talagang, yung mga pinanood nyo clips kanina, mga push-ups, talaga yung mga those are the exercises na magte-test ng inyong will and guts to survive and to start your journey as PNPA cadet. So let's continue. So, ang tawag dito is arrival honors. Ito ang nagsisilbing honors sa mga ating bisita na mga government employees and high-ranking officials in the government. So, ang tawag dyan is arrival honors. So, nakita nyo dito, merong flag. Ang kadete na naghahawak ng flag is called colors or the color bearer. So, kunwari, si Sir Illasar, which is a 4-star general, ang flag na hawak ng isang kadete is also a 4-star. Tapos meron ding isang batalyon na kadete na pinamumunuan ng isang battalion commander para dito sa arrival honors. So let's continue. Diba? May mga females din. Ang tawag namin dyan is mga female. So kung pagpasok nyo sa PNPA, pagka tinawag kayo ng mga kadete doon, hindi kayo tatawagin na miss, hindi kayo tatawagin na ate. Pag tinawag kayo, sasabihin ng mga kadete sa inyo, mga female, form kayo dito lahat. So, mga ibig sabihin nun is female cadets. Let's continue. We have to accept the reality that among our ranks, there are few bad, rotten eggs na dapat nating tanggalin. Ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, at in your case, kayo as special na pag-asa ng bayan. Narinig niyo yun, mga kabataan? Kayo ang pag-asa ng bayan. So kung meron kayong passion for public service or you wanna make a difference in our country and in the world, start while you're young. So huwag kayong magpapadistract sa mga kung ano-anong bagay sa ating mundo, but focus on your goals. So one day, you can lead this country and you can live however you want for the glory and for the good of our nation. 38 years and 2 months ago, April 1, 1983, kagaya nyo rin, nung ako'y pumunta sa Academy, sa PNPA, ganyan din ang aking pagkaramdam. Kagaya yung mga nasa likod na doon, nakaligapan ng program, anong marinabigyan na ng galaw ng galawan. Oh, beware. Kapag nasa formation kayo, pag kadete na kayo, number 1 tabu or number 1 na kailangan hindi gawin ng isang kadete ang paggalaw-galaw. Kailangan naka-stand straight, tapos naka-attention talaga. Naka-hands behind the seam, naka-look forward, tapos chin in, breast out, tapos stand straight, ang paa 45 degrees. So malalaman nyo lahat yan kapag pumasok na kayo sa PNPA. Advantage sa inyo kung
advantage sa inyo kung nag-undergo kayo ng ROTC training dahil tinuturo din dyan yun sa yung mga kinds of parade and drills. So advantage sa inyo yun. Pero kahit na hindi kayo pumasok doon, ituturo pa rin sa Philippine National Police Academy pag nakapasok na kayo. Nga pala, kung gusto nyo pumasok sa PNPA at hindi nyo alam kung qualified kayo, gumawa ako ng video regarding doon. So check out nyo lang sa taas ang video na yon kung qualified kayo maging kadete ng PNPA. So let's continue. The new cadets of Class 2025, ladies and gentlemen, a shining yet very inspiring morning to all of us. Yan, pababayan dun pababayan dun sa preposition area, papunta doon sa hallowed ground o tinatawag namin parade line. So, ang feeling ko niyan, natatandaan ko pa nung pababa kami. Tapos yung parents namin, nakikita namin, although hindi mo talaga sila makita kung sila yon, alam mo na nandun sila sa grandstand. So during those time, naalala ko, talagang kinakabahan, mixed emotions ako. Kasi parang kinakabahan ka, na-excited ka, na natatakot ka, pero gusto mo talaga i-continue kasi alam mo sa sarili mo na pangarap mo talaga na magsuot ng uniform ng isang kadete at maging isang public servant in the future. So yun ang feeling nun. Out of the more than 20,000 cadet applicants throughout the entire country, the Academy was able to select and qualify less than 300 cadets who are considered the best and the brightest among the applicants through the rigorous selection process. Grabe, no? 20,000 applicants. Ang kinuha is 300. Kung ang 1% ng 20,000 is 200, so nasa 1.5% lang ang passing rate or for the finalist na magiging kadete ng PNPA. So napaka-rigorous training. Yung sinabi ni Sir na mga rigorous exams, tapos yung selection process, meron kasing 5 exam bago kayo maging isang kadete ng PNPA. At gumawa rin tayo ng video niyan. So panoorin nyo na lang itong nasa taas para malaman nyo kung ano yung 5 exam na yun na kailangan nyong ipasa para maging kadete kayo ng PNPA. In accordance to the standard of the Academy. Naalala ko yung sigaw ng upper class core. So tumatakbo sila kasi sasabihin ng commandant, magpapaalam kasi yung regimental commander or yung pinaka-leader ng cadet corps, ng upper class corps, magpapaalam siya sa commandant. Tapos sasabihin ng commandant, okay, take charge. Sabihin nun, sabi take charge, parang sinabi ng commandant, okay, kayo na bahala. So, sa sisigaw naman yung regimental commander niyan, cadet corps, take charge. Tapos maghaharap sa likod yung mga upper class. Then, pupunta na sila sa inyo para i-supervise kayo sa mga exercises na gagawin ninyo. Yan, katulad niyan. Pagod na siya. Kayong mga officer corps of the Philippine National Police Academy, I challenge you. Tingnan natin pag-aralan ng maigi. Accept the reality that we have a few hard rotten eggs in our organization. But we should disown them. Harapin ang katotohanan pero maging bahagi ng reform. Nasa inyo ang pag-asa nito. Patapos na kami dito. And I'm very proud to say that PNPA has done a lot of things for the past months and years to improve the training of the cadet to prepare them to lead our organization. Napakabigat na sinabi ni Sir Eliazar, di ba? So there are few rotten eggs and we shall disown them. I for one, sir, will try my best and will do my best to comply with your instruction. Dating ng araw, kapag magkita man tayo, sir, I can salute you and tell you na I did my best and I did my part in making the PNP a better organization for the community and to the Filipino people. Last week we started our recruitment for the 17,000 new recruits for the PNP. Ito yung mga isusupervise nyo. Ito yung mga i-lead nyo. Pagka-graduate nyo,
dito sa PNP. And we want that what we are going to recruit, the 70,000, must be the best qualified. Walang padrino, walang palakasan, na lagi ng kagawin natin. So kung napansin nyo guys, kanina sa mga series of exercises, iba-iba, di ba? Kasi meron tayong 8 companies and each company merong iba-ibang papagawa sa inyong exercise. For example, squat thrust, tapos yung jumping jack, tapos yung iba, yung roll like a barrel, mga ganun. Push-ups, sit-ups. So, different exercises to test your guts, to test your will to continue and to start your cadetship journey. So, as you can see on the screen, ang tawag namin dyan is full dress white or the gala. So, ang tawag dun sa headgear namin is shaku. Tapos, yung parang pinaka-gold plating niya dito is PNPA logo yan. Tapos, ang tawag dyan, syempre, ang kulay niyan is maroon and gold. Dahil yun ang kulay ng PNPA. Kaya, pag naging kadete kayo, pag naging member na kayo ng Cadet Corps, then magpaparada kayo, kasama na kayo sa long maroon line, kung tawagin. Sa inyo nakasalalay ang mga susunod na kabanata ng Philippine National Police. Ang nakikita nyo mga senior officers sa harap nyo ay magtatapos na sa aming pagservisyo. At sa inyo mga kamay, ang pag-asa ng ating organisasyon. Wow. Nakakapanindig balahibo yung makita yung flag natin na nagwawagayway. Kasi mga ninuno natin, they fought for our freedom. So, yun talaga. Mabibuild yung pagiging nationalistic nyo pagdating nyo ng PNPA. So, let's continue. Ay, tapos na pala. So, kung gusto nyo makapasok sa PNPA, yun nga, meron tayong qualifications, tapos sinabi ko na rin yung 5 exams. So, sa 5 exams na yon is yung PNPA CAT, tapos neuropsychiatric exam, medical exam, physical agility test, and final interview. So, yung neuro exam medyo mahirap yon, kaya gumawa din akong video doon. So, click na lang sa taas. Tapos, so sa panel interview din, so ito test talaga yung inyong communication skills and yung composure nyo. So, gumawa din ako ng video dyan, nasa taas din or nasa description. So, kung gusto nyong mag-join ng PNPA and join the noble profession of being a public safety officer, you apply online or through walk-in. Tapos, i-check nyo yung website ng PNPA, which is www.pnpa.edu.ph. So, tandaan nyo mga kabataan na kayo ang pag-asa ng bayan. So, kung gusto nyo maging kadete ng PNPA, always be inspired and motivate yourself dahil kung kinaya namin na makapagkadete at makapagtapos sa PNPA, alam ko kayang-kaya mo rin. So, be one of us. Kung gusto nyo rin malaman kung ano yung buhay ng isang kadete, ilalagay ko din dito, gumawa rin tayo ng video about doon. So, check nyo kung ano yung kwentong cadetship namin ng isang underclass na kasama ko. So, yun lang. Don't forget to subscribe to our channel and always stay inspired.